will bless you. Beloved preacher, Piri Beleros. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo na galang Diyos, maraming salamat. Thank you so much, Lord, for your bringing us here safe into the sanctuary, Lord. Thank you so much, Lord, for your bless every part of the service. Until now, we feel the holy presence, Lord. Thank you so much that you're moving our midst, my God, for the song of the choir. Still that we hear, my God, for the presence and worship to thy name from joyful and solemn, Lord. Thank you so much. The testimony we hear, our beloved brethren, that we are so blessed, Lord, because you are moving in their mind, in their life, my God, to the first leading prayer of the living pastor. I cannot do anything without you, Lord. Thou art only my wisdom, my knowledge, standing, Lord. Anoint me. I cannot do anything without you, my God. Please you, God, to please anoint me and deliver with thy message with love and power to thy breath, the Lord. I bind Satan, cast out hindrances right now, my God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God. Address the Savior, give them all honor and respect to our dearly beloved and noble evangelist, well-distraught and mid-time prophet of our loving God, and when we remember and cherish the blessed memories and precious teaching of the stand pastor, Linig Almeida, and all beloved children, all blessed Almeida family. Sa inyo pong lahat, mga minamahal mong kapatiran, sa atong beloved co-workers, co-preachers, sa lahat mo na mga nanonood ngayon sa buong daigdig, sa ating live streaming dito sa dako ng Cagayan de Oro City po, Northern Mindanao. Salamat. Mapalakpakan ba natin ating Panginoon? Ano mahal, di po tayo magtagal. Ating pag-aralan sa araw na to, lahat po ng mga sakilid sa likod ng chapel. Please, kung tapos na kayo binta dyan, tinda, makinig na po tayo. At kindly lang sa mga beloved mga parents, yung mga anak nyo, sige laro, duwa, inyo muna pahununga. No, para tayo madisturbo sa ilang saba, ingay, para makapanginig tayo. Holy Supper natin ngayon. So we need to concentrate so that we bless today and we feel the presence of our loving God. Amen. Ang pag-aralan natin sa araw na to ay ginatawag na perilous time. Ano ba yung perilous? Peligroso. Niyan at dito na tayo sa malapit na tayo sa peligrosong panahon. Amen ba? Perilous time. Alam yung perilous, peligroso na tayong panahon ngayon kasi maraming tayong babalaga nakita sa buong daigdig. Hanggang ngayon, di pa natapos-tapos yung gira eh. Sa Ukraine at saka sa Russia, hindi pa natapos. Di nasundan pa sa Hamas, sa Israel. Ngayon po, mayroon din tayong conflict na dapat ipag-pray. Ang ating nation, country, Philippines, minsan mayroon conflict of interest sa dako ng Scarborough Shoal, sa China. Yan pong ginatawag na perilous time, nakita. Peligroso na nga panahon karon. Anytime magkaroon ng World War III, kaguluhan sa tabong daigdig, hindi natin malaman. Kaya wala ibang humahawak sa mundo ngayon, kundi ang Diyos lamang na makapangyarihan. Anytime now, darating ang ginatawag na perilous time, peligroso nga panahon. That's why, ang nangyari sa buong daigdig, nakasulat na lahat sa banal na kasulatan. Ang Biblia, ito po'y nagpaalaala, warning to all the people throughout the world, na dapat magbantay tayo na nakasulat sa Biblia, for what is written, it must be fulfilled. Ang nakasulat ay kailangan mangyari at mahitabo po sa buong daigdig. Amen ba? Amen? Ngayon, yung mga tatakan ng 666, dapat malaman natin ito sa mga baguhan ngayon. Ito po'y dapat malaman natin, kaya marami na nga sa ibang bansa eh. May mga kapatiran sa Canada, sa ibang bansa, halos palagi nabab-counsel sa akin. Dahil parang natatakot na sila. Beloved OP, gusto na namin mag-for good.
Uwi kami sa Pilipinas, gusto na nga mag-worker. Dahil nakita na doon sa ibang bansa, parang nung ginatawag na cashless society. Yung cashless society, hindi ka na magamit ng pera. Puro talang computerized, ibabayad, i-withdraw, lahat wala na. Kaya parang natatakot na sila. Ang panahon. Ngayon lang, nung last 2 weeks o 1 month lang, in-interview nga ako ng ating beloved brother Jan Danga, kaya siyang anchorman dyan sa DXCC. Di ba yung issue na i-bless na ng Papa sa Roma yung mga lalaki sa lalaki? Di ba? Honor na nila, i-bless daw nila. Aprobado na nila sa reliyon nga ikakasal, i-bless yung mga the same sex. Bakla, lalaki, sa ila parehas la. So, delikado ng panahon. Yan ang ginatawag na we're facing now in the perilous time. Peligroso nga panahon. So, pag dumating na ng panahon na to, apektado ang mga Kristiyano because we are here. Dito pa tayo sa lupa. So, maapektuhan tayo. As to be affected. Then sa pangyari sa buong daigdig, muna itong na peligroso nga panahon. We are now in the perilous time. Kaya magbantay tayo, magpakainit, maglingkod sa Diyos, huwag magkomedya, huwag magbiro. Kaya mga naman, hindi po biro ang paglingkod sa Diyos. Sabi ng malapas, thou shall not gamble your salvation. Huwag natin ipagsugal ang ating kaligtasan. Kaya pagsugal ka, ang tendensyon, baka manalo, baka hindi. So, hindi natin pwede i-gamble. Siguraduhin natin ang ating paglilingkod sa Diyos nga tayo po'y manalo. Manalo tayo. We won the victor's crown. Kapag dating ng panahon, pagbalik ng Diyos, pagtunog ng last trump of God, nga ating madunggan, mga milal tayo po'y sigurado langit ang ating pupuntahan. So, tayo pwede may pagsugal-sugal, baka sakali maligtas ako, baka sakali marapture ako. Hindi po. Siguraduhin natin dito sa lupa. Sa ating paglilingkod nga para pagdating ng panahon, when the rapture will take place, when we hear the sound of the trumpet with the voice of the archangel. Sabi ng Biblia, tayong na mga buhay, and we will shall alive and remain, will be caught up. Dagitin, sakgawon tayo ng Diyos, caught up. I-caught up tayo kasi ang ibig sabihin ng rapture is caught up. Dadalhin tayo ng Diyos sa kalangitan. Amen ba? And we be with the Lord forever and forevermore. Yan po ating bantayan. See to it. And please, na tayo pagdating ng rapture, madala tayo. Yung i-rapture, yung mga tapat, sincero, nagpapahalaga ng ilang kaligtasan, take it or leave it, hook or by crook, ano mangyari sa mong daigdig, kailangan we be always in the sight of the Lord. Talagi tayo sa kilid ng ating Panginoon so that we can assure our salvation. Anytime now, hindi tayo alam, babalik ang ating Panginoon. Because we are always waiting and looking for that blessed hope, the appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the air, ang pagbalik ng ating Panginoon. Tandaan po natin na ang pagbalik ng Diyos ay mag-roll call siya na mga totoong Kristiyano. Roll call eh. When the last trump of God will sound with the voice of the archangel. Roll call po yon. Roll call. Ang makarinig lang ng trumpita ng Diyos, yung mga handa na Kristiyano. Ano yung handa? Palagi nagpakabanal, palagi naging matuwid, handa palagi ang isipan at puso, palaging naka-intune, pure sa harapan ng ating Panginoon. Walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan. They are holy, righteous, without blemishes, without wrinkles. That is holy and perfect. Yun pong dalhin sa langit. Ngayong pagkumpiyansa tayong Kristiyano, panlaksilaks tayo, mga minamahal, imbis magpuri tayo sa ating bahay, nakababad tayo sa telebisyon, nakababad tayo sa mga Facebook, nakababad tayo sa mga sanlibutan na gawain. I'm sorry to tell you, pagdating ng Diyos, hindi ka makarinig ng trumpita ng Diyos. Because you are not ready for the coming of our dear Jesus.
Bakit? Ang ating puso naagaw ng sanlibutan na kalingawan. Worldly happiness. Worldly pleasure. Dapat ang ating isipan palagi nakatuon sa ating mahal na Panginoon. Mahirap magpakabanal, mahirap maging matuwid, pero wala tayong magawa, gawin natin dahil ito po kaparte sa ating kaligtasan. It's a part of our salvation. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. According to the 2 Timothy chapter 3 verse 1, kaya hindi pag-ibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Timoteo, kabanata, ikalawang aklat ng Timoteo, kabanata 3, ang talata ay 1. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Palakpakan natin ang Diyos. Dala-alat at alamin, this know also that in the last days, perilous times shall come. Mapanganib, piligroso na panahon ang darating. We are now in the last days. We are now in the last hour. We are now in the last time. That's why perilous time shall come. Mapanganib na panahon. Dapat, sabi, this know also. Dapat malaman ng bawat isa nga sa huling araw na to ay darating ang panganib, peligroso nga panahon. Amen ba? Para masyado kayong seryoso. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Maliwanag yung Biblia. This know also. Dapat niyong malaman. Minsan, bitay palalahanan, parang wala lang tayo eh. Parang wala tayong alam. Mag-rapture na ba? Babalik na ba ang ating mahal na Panginoon? Ito bang dapat gawin natin sa paglingkod? Sabi ng Biblia, nagpaalala, this know also. Dapat mong malaman na sa huling araw, darating ang panganib at peligrosong panahon. Amen ba? Darating ang panahong panganib. Panganib. Kaya huwag tayo kampante, wala tayong mag-relax, then darating ang panahong panganib. Sa bawat buhay natin sa lupa, side by side, hindi natin alam, may darating na panganib sa ating paligid. Amen? Amen? Maraming tao natulog. Meron nga tayong isang manggagawa eh. So, palagi na siyang inaatake ng kanyang sakit. High blood, mature na yon. Matagal na. Kasabay-sabay lang kami halos sa SAVE 1984. Dati nakopo lang sa CR eh. Inatake eh. Akala patay na eh. Pero pag pray, ating beloved parents in the Lord, Malpastor, nabuhay pa. Ngayon, pinalahanan siya nga mag-ingat sa pagkain, sa sarili. So, wala pa rin sa kanya, kaya isipin niya, kasi panatag siya eh. Bahala Diyos. Kaya alam ko, naniwala ako nga ako sa puder ng ating Panginoon. Mamatay man ko, mangyari sa akin, boy, basta pagpikit ko dito sa lupa, langit naman pupuntahan ko eh. Sabihin, ready na siya. So, nung last 2 weeks, kumain ng marami. Tapos natulog. Pagkatulog, pagka-umaga, hindi na nagising. Sabi niya, Panginoon, patulogin mo na ako, kaya gusto ko nang pahinga. Pinatulog siya, hindi na nagising. Wala na. Tulog na siya. Hanggang ngayon, tulog pa. Nasa langit na. Amen. Kaysa naman, mabuhay ka pa sa lupa, pasaway ka, baka hindi ka pa madala pag-rapture. Wise din yun. Wise siya. Bahala na, Lord. Kakain akong todo, kaya matulog na ako. So tuloy-tuloy yung tulog hanggang langit. Doon lang siya magising sa langit. Pagising niya, kasama niya yung mga anghel, Panginoon, nakaputi na siya, pinagpala na siya nating Panginoon. Kaysa naman maiwan ka sa rapture, hindi ka banal, hindi ka sincero, hindi ka matuwid,
baka maiwan ka pa pag rapture. Rapture, delikado pa. Pero huwag natin siyang gayahin, na matulog na lang tayo, hindi magising. Kaya magsumikap. Magsumikap. Kahit may kahinaan tayo, may mga pagkukulang tayo, dahil ang tao pagbuhay, hindi po pwede walang kulang. Although we are created complete, but every day of our life, nagkukulang tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, may mga pagkukulang tayo, may mga kahinaan tayo, mga pagkakasala tayo. Just simply humble yourself. Kneel down, ask forgiveness from the Lord, then you have to pray from the Lord, so the Lord will heal from heaven, and the Lord forgive our sins, and He will heal our land. Pagalingin tayo ng Diyos. Prayer natin, Lord, tulungan mo ako. Gusto ko pagbalik mo, rapture talaga. Special kasi yun yung rapture. Buhay ka na kunin ng Diyos. Sabihin ka dapat ka, naging banal ka, matuwid ka, kaya kinuha ang Diyos, buhay. And we which are alive and remain, na natili, will be caught up together and meet the Lord in the air. And we be with the Lord forever and forevermore. Palagpakan natin ang Diyos, maminamahal. So we are now facing, in the perilous time, mapangadig na panahon, mga minamahal, makita natin yung mga signs nga we are in the perilous time. Luke chapter 21, verse 25 up to 26. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 21, ang talata ay 25 hanggang 26. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilian dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. 26. Magsisipag lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga signs. And there are signs in the sun. Kaya mga araw, may mga isang nag-eclipse, may iba na yung color. In the moon, ganun din. In the stars. Upon the earth, distress of nation. Sa lupa, distress of nation. Gera, patayan, bumbahan. Yan itong na distress of nations. Amen ba? Nakita na natin. With perplexity. Nagabing kahirapan. Kahit sa dagat at yung mga alon, grabe na. May tidal wave, may tsunami, hindi na maintindihan. Amen? May flash flood, may lindol. Oh man, dahil because of that, men's heart fooling them for fear. So makita na nangyari, nakita sa paligid, ang puso ng tao, dahan-dahan, nagkakaroon ng takot. Amen ba? And for looking after those things which are coming on the earth, tinitingnan na lang nila, nagpapaabot na lang sila, anong mangyari sa lupa. Means start falling them for fear. Takot ang dumarating sa puso ng tao. Tumitingin na lang sa paligid, ano bang mangyari sa lupang ito? For the powers of heaven shall be shaken. Alang kapangyarihan sa langit ay nanginginig na.